Labas mo ang props ko. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. Six. District 6. Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Be! Naisahan ko kayo. Tingnan niyo uli. Sa Facebook ko, ninakaw niya to eh. Ninakaw niya to eh. Oh. Sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Okay, yon mga kapatid ang resback ni Congressman Abante na siya bishop sa Metropolitan Baptist sa banat ni BP Sara. Ilang araw na lang, eleksyon na. At sa panahon ng pangangampanya, di talaga mawala yung batuhan ng issue at hindi lang sa batuhan ng issue, yung paninira pa. Ito'y tatalakayin natin yung banat ni BP Sara kay Congressman Abante at sagot naman ni Abante bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan ninyo ko. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan sa mga bago pa lang at sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang like sa ating live at pindutin ang subscribe sa mga bago pa lang. Huwag din kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At inanyayahan natin ang ating mga kapatid na mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lang, no, kung saan sinagot natin ang iba't ibang mga issue kaugnay sa politika at kaugnay sa pananampalataya at pagsagot natin. Ako si Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders at sa pagkakataong ito ating pakinggan yung banat ni Vice President Duterte kay Congressman Abante na isang nagpakilalang bishop sa Metropolitan Baptist na kasalukuyang congressman, no? At bago diyan, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon, no? Hello sa ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katuwiran. Musta, welcome sa lahat, no, sa mga pumasok. Nandito tayo nag-live sa pananampalataya at katuwir. Sa Facebook feeds, dito sa aking Facebook talaga. So, acknowledge muna natin ang mga kapatid na pumasok ngayon. Welcome. Sila si Bubit Tapia. It's Be Flying. Si Shadow Kun. Si Lourdes Lerne. Bingo Villahermosa. Si Waitimo. South Cotabato. Jean Del Rosario.
si Delphine Rabago, si Ista Nestle Casino, at sa lahat ng ating mga kapatid na sumaybay sa ating live streaming ngayon. So, may banat si Vice President Sara Duterte sa isinagawang pangangampanya, no? Kung saan ipinakita niya yung larawan ni Metropolitan Baptist Bishop na ngayon Congressman Bini Abante. Ito. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Yun. Ang larawan ni Abante, ang ginawang props niya dito. So, kung maalala ninyo sa Senate hearing, Congress hearing, congressional hearing, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Abante na isa siya at ang buong Baptist daw ang sumusuporta sa kandidatura, kung saan nagkita talaga sila at personal nag-usap, kasama sila si Abunggo at Bato ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong nagbalak pa itong tatakbo sa pagkapresidente, no? Iyon ang kanyang pahayag dahil sa investigasyon ng Quadcom na tinatawag ng mga karamihan na Tuwadcom daw, ay binanatan si Congressman Abante, isa si Congressman Abante na binanatan lalo na sa mga DDS. Tuloy natin. Ay, anong distrito tayo? At sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Durog siya. Sa inyo siya walang respeto. Hindi. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga bang distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan, ha? Oy! 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 Congressman, Oy! Oy! wag na wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Ganyan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nagsismile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6th district ako ng Syudad ng Maynila. Ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan,
ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, ang banat ni BP Sara. At may sagot dito si Congressman Abante sa isinagawang pagsasamba ng mga baptist. No? Sumagot si Congressman Abante. This is my answer to her. No, ito ang kanyang sagot. Isinagawa niya sa pagtitipon ng Metropolitan Baptist. Kaya makita natin sa kanyang video, Metropolitan Pulpit. Okay. We have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Vice President Mateo Kapitulo 5, 45. Sara, this is my answer to you. So para kay BP Sara, ito daw ang kanyang sagot ayon kay Congressman Abante. Love your enemy. Malapit na ang eleksyon. So diyan makita natin sino po ba ang lulusot diyan. Yung sinusuportahan ni BP Sara na congressman o muling magbalik etong si Congressman Bini Abante na isang bishop sa Metropolitan Baptist. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. Get the picture out. And I want our Pero dito may respect si Congressman Bini Abante. people to see that. Ayan. Totoo yan. Hindi Ang picture na ginamit nila ni BP Sara, totoo. Galing daw sa kanyang Facebook. Hindi AI generated. ay yan. Totoo na pinicturean ko ang sarili ko at nilagay ko sa aking Facebook account sapagkat naniniwala naman ako na mga kaibigan ko ang nasa Facebook at kanilang maiintindihan ito. Now, there are two reasons why we Filipinos stick our tongues out. Diba? Number one, jokingly. Sanay tayo doon. We stick our tongue out jokingly. Pangalawa na reason, kapag you stick your tongue out, gusto Pero ang ginamit dito sa kampanya na ipinakita ni BP Sara, naisahan ko kayo, ako ang nakaupo, kayo'y ginugutom. mong sabihin doon sa tao that you stuck your tongue out, buti nga sa'yo. Tama, mali? Buti nga sa'yo. Ito ay ninakaw ni Vice President sa Facebook ko. Wala siyang karapatang gawin to. Being the Vice President, abogado, matalino, at mayroong pinag-aralan. Tama ho ba ako? But this is just one side of the story. So ano sa palagay ninyo mga kapatid? May sinusuportahan si BP Sara na congressman na magiging kalaban ni Abante. Ano sa palagay ninyo? Lulusot pa kaya si Congressman Abante na isang obispo ng Metropolitan Baptist? Comment kayo dyan. Tuloy natin. Because in my Facebook account, dalawa ang picture dyan. Pakita mo yung isang picture. Ayan. Yan ang nakalagay.
sa Facebook ko. Ginagaya ko si Albert Einstein. Nakita nyo? Now, I don't think that Albert Einstein stuck his tongue out for disrespect. Hindi ko alam kung sino niya nirespeto. Am I right? I do not know where the Vice President got the idea that when you stick your tongue out, it means disrespect. Ang nakalagay sa Facebook ko. Bakit ginaya ko si Albert Einstein? Sapagkat gusto kong maging katulad niya. Yan ang talagang nasa Facebook ko. O yan. Nilagay ko pa. 11 November 2023. Anong sabi ko? Hello again to make more emphatic the Asian and the European genius. He, he, he. What do you say? So, it's actually a joke, isn't it? Actually a joke. But the Vice President used it to attack me before my people in the 6th District of Manila. Yan ang nakalagay sa Facebook. Oo. Inibita ko ang mga staff ko dito para makita nyo na hindi lamang ito isang picture, kundi 2 picture ito. Mas matangos ka lang ang ilong ni Albert Einstein. Pero halos pareho kami ng buhok. Di ba? Gusto ko rin ko sanang gayahin yung kanyang balbas o yung kanyang whiskers o yung kanyang tawag doon, bigote. Hindi ko na magaya. Yan ang kanyang nilabas kagabi. At ang tawag niya, props. Oo. Hindi ko sinasabi to out of anger. Naawa ako sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? So, ipakita niya nga uli yung picture na nilabas niya para makita nyo. Lalo niyong namnamin ang larawang yan. Pakilabas nga. Namnamin ninyo. Yun si Sarah. Ayan. Ang sabi niya, yan daw ang itsura ng walang respeto. Yun ang sabi niya. Now, hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Pero, in fairness sa kanya, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama mali? Wala. Bakit? Talagang wala siyang ma-accuse sa akin. So nakikita nyo, sa kanyang pagkasalita kagabi, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama? Wala siyang sinabing masama sa akin. Yun lang. Meron. Kung balikan natin yon, ang sinabi ni BP Sara na akusasyon, una, yung sinabi niyang hindi nagrespeto sa tao. Pangalawa, sabi niya, nandito ako, nakaupo ako, kayo ay nagugutom. So, ibig sabihin, mas maganda ang buhay sa nakaupo. Yun ang gustong iparating habang yung mga butante at mga taong bayan ay nagugutom. So, may gustong ipahiwatig si BP Sara dito para kay Abante na ginugutom ang tao samantalang nakaupo si Abante. Okay, tuloy natin. Oo. Sinabi lang niya rin sa kalaban ko, huwag mong gagawin yan, ha? Oo. Ilabas mo lang ang ngipin mo. Tinan niyo uli. Sa Facebook ko, ninakaw niya to eh. Oo. Sa Facebook account ko, ninakaw niya.
Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Now, bakit kaya ginawa niya ito? Unang-una, upang pasakitan ako ng tumatakbong kalaban ng mayor ko. Yan ang una. Meron siyang sinabihan na chairman ko na huwag ko siyang aatakihin sapagkat hindi ko naman siya kalaban. Pero inimbita niya Vice President Di ba? Ibig sabihin, accomplish siya sa nangyari. Alright, itong tanong ngayon. Why do you think that the Vice President did this? Did she do it because she has something against me? No. I have not even met her once, only in the budget hearing. I do not even care about her. I care about her father, but not her. Okay? So, ito ang tanong. Bakit niya ginawa sa akin to? Ang tawag natin dyan, political revenge. Paghihiganti. Isang political na paghihiganti. Di ba? O ito ngayon. How should I respond to Vice President Sara regarding her criticism directed at me during ISCO's big meeting in Punta last night? Here is my answer. I am a believer of Jesus Christ. The Lord Jesus Christ saved my soul and changed my life. If I do not know Him in my own heart right now, I will fight her tooth and nail, and I don't even care if she is Vice President. Both of us are elected by the people. But I'm different. Well, ilang araw na lang, eleksyon na, yan, makita natin kung sino nga ba talaga ang huhusgahan ng Haring Bayan, sino ang mananalo, yung sinusuportahan ni VP Sara o itong Metropolitan Bishop Congressman Bini Abante. To make his message known, he's